Pagpalang araw ulit sa ating lahat mga ka-Jinloy at welcome ulit sa aking channel. Meron tayo ngayong gagawin isang Bluetooth speaker. Pero actually, ginawa ko na to mga 3 beses na. Ang nangyari kasi ginawa ko itong experiment. Actually yung issue nito, mabilis na ma-lowbat yung kanyang battery. So nag-experiment ako. Gusto kong dagdagan yung battery niya, gawin kong 4 o lagyan ko ng battery na mas mataas yung amperahe para matagal malowbat. Ang ginawa ko bago ko pinalitan ng battery, nagtanong-tanong muna ako sa mga kapwa ko tech kung pwede siyang palitan o gawing 4 kasi yung battery nito na lithium ion 18650 3.7 volts dadalawa lang. Humingi ako ng advice na gusto kong gawing 4 o palitan ng battery na mas mataas yung kanyang amperahe para matagal malowbat. So ang naging sagot sa akin ay iba-iba. Merong nagsabi na pwede daw para lang naman daw yan na matagal malowbat, matagal gamitin bago malowbat. Meron din namang iba na nagsabi na hindi daw pwede kasi masisira. Actually ito yung kanyang module, yung kanyang original. Ayan. Yung ginawa ko, pinalitan ko siya ng battery na mataas yung amperahe. So ang nangyari, hindi ko kasi alam kung alin yung paniniwalaan ko. Kasi meron nagsabi pwede, meron nagsabi na hindi. Meron din nagsabi na masisira. So ang ginawa ko, nag-conduct na lang ako ng experiment, sinubukan ko para malaman ko talaga sa sarili kong experience kung pwede ba talaga o hindi. Para masagot lang yung ating mga katanungan na gusto kong malaman. So ang ginawa ko, pinalitan ko ng mas mataas na mAh. Ang nangyari una, ito, nasira yung kanyang charging IC. Yan, ito, yan yung kanyang charging IC. Nasira kasi pag pinalitan ito ng mas mataas na amperahe ng battery, nagiging mas matagal yung kanyang charging at umiinit ito. So hindi niya kinaya. So nasira. Kaya ang ginawa ko, hindi ko na ito kinonek. So gumawa ako, DIY na lang ako ng kanyang ginawa ko, nilagyan ko na lang ng diode kasi yung voltahe ng charger is 5 volts. So 3.7 volts lang naman yung lithium ion. Ginawa ko, naglagay na lang ako nitong diode. Pwede rin naman tong gawin. Para lang siya mag-charge. Pinadaan ko sa diode. Ginawa kong dalawa. Ayan. Dalawang diode yung ginawa ko, maliit. Dahil umiinit ito. Umiinit din yung diode niya. Mukhang hindi rin niya kakayanin. Kaya ginawa kong dalawa. Pinarallel ko lang. Tapos yan, nilagay ko dito papuntang charger na ito. At yung negative naman niya ay dito. Dito yung kanyang negative. Dito yung kanyang positive. Yung positive yung dadaan sa diode para ang purpose nito bumaba yung kanyang voltahe. Kasi kapag ang voltahe dumaan sa diode, bumababa siya ng mga 0.6 volts. Bumababa siya ng ganon. So para hindi naman masira yung ating battery. So yun nga yung ginawa ko. So nag-okay na siya. Tumunog na, pero after few weeks lang nasira yung kanyang amplifier IC.
Dito, ayan. Nasira yung kanyang IC. Gusto ko lang i-share ito para malaman rin ng mga ibang kapwa nating tech o mga customer natin na gustong mag-DIY. Baka gusto nilang lagyan ng mas mataas na amperahe na battery, mas malaking battery. So, advice ko lang na huwag nyo nang gagawin kasi base ito sa naging experience ko. Ginawa ko lang naman ito dahil gusto kong malaman kung alin ba talaga yung totoo. Kasi yung iba, sabi, pwede, sabi, hindi masisira. So, I conclude na hindi talaga siya pwede. So, kung meron man sa inyo na gustong gawin yung ginawa ko, okay lang naman yun kasi mas maganda kasi na mismo tayong nakaka-experience. Tayo yung nag-experiment. So, pero pag ganon, kailangan handa tayong tanggapin yung mga consequences katulad ng nangyari nito sa ginawa ko. Nasira, pinag-experimentohan ko, pero at least naman, nalaman ko at nadagdagan yung kaalaman ko kung ano yung mangyayari, kung pwede ba o hindi. At least ngayon alam ko na. Actually, pwede naman yung gawin, yung ganito, yung ginawa ko. Kasi mura lang naman itong module na to, nasa 100 plus lang naman ito. Meron ako ditong in-order sa online, pero magkaiba nga lang, medyo maiksi. Ayan, medyo maiksi siya. Pero gawan ko na lang pa. At least magkasya siya dun sa box ng speaker kasi pagkasing lapad lang sila. Ayan. Pwede pa akong makapag-tornilyo dito sa mga butas dito. Kaya nga lang may butas dito na matitirang konti. Tatakpan ko na lang. So ang gagawin ko nito, tatabas ako dito. Tapos ilalagay ko ito doon. Itong magsisilbing pantakip dun sa awang dito. At dito rin sa kabila, puputulin ko dito para naman matakpan yung sa kabila naman na butas para hindi naman pangit tingnan. Kasi actually ito ang conclusion ko dito, hindi ko na kasi tinginin yung data ng mga ganito sa Google. Medyo nahirapan ako kasi mahina yung internet dito. Pero pwede nyo rin naman tignan yung data nito kung hanggang saan yung kaya niya sa Google. Mari kasi na ito yung kanyang kaya lang ay yung talagang kung hanggang dalawa lang na battery. So hindi talaga niya kaya. Kaya yan, advice ko lang sa inyo na huwag niyo nang gagawin. Actually itong ginawa ko na ito, bibigyan ko kayo ng diagram, drawing ko na lang tapos ilalagay ko na lang sa screen kung paano ko ginawa ito. Kasi ito pwede nyo itong magamit, halimbawa ganito. Ito din kasi, nasira na yung kanyang charging port. Ayan, natanggal. So, pag sa mga technician kasi, kaya pa nila niyang yan ibalik. Pero sa mga customer natin na gustong mag-DIY, mahihirapan. Kasi hindi sila sanay paano ibalik yan. So, pwede nyong gawin yung ganito. Maglagay lang kayo ng diode. Doon nyo padaanin yung galing sa charger. Ang ginawa ko kasi dito para mabilis ko isalpak, magkaroon ako ng port na pang charge. Nilagyan ko ito ng ganito. Ito, may papakita ko sa inyo. Ganyan, nagbutas ako. Ayan. Nilagyan ko siya ng female para sa kanyang male jack. Ayan. Makikita nyo. Dito naglagay ako. Ayan. Binutasan ko. Tapos itong dalawa, yung positive at saka yung negative. Yan. Yan yung nilagay ko dito. Tapos yung charger ko, pinalitan ko lang ng male jack para salpak-salpak na lang. Tapos pinadaan ko dito. Bigyan ko kayo ng diagram na lang nito kung paano gawin. Pero ginagawa ko lang yung mga ganito kapag hindi na kayang ibalik yung kanyang charging port. Yan, yung kanyang DC 5 volt charge na yan. Pag yung pin dyan, hindi na natin pwedeng yan. Kasi minsan,
sa pag hindi natin ito naayos pagsalpak, minsan sumasabit, natatanggal yung charging port niya dito. Minsan nadadamay pati yung kanyang board, natatanggal yung mga line. Meron kasi dito mga linya na copper, minsan nababakbak kaya hindi na kayang ibalik. So ang ginagawa ko yun, ganyan, lagyan ko na lang siya ng pang jack na lang para sa pag-charge. Nilalagyan ko lang ng diode para mabawasan yung kanyang voltahe, para hindi masira yung battery. So yun guys, ibabalik ko lang, ito na yung ikakabit ko. Ayan, okay naman siya, na testing ko na. Nilagyan, sinuplayan ko ng 3.7 volt, so okay naman actually ito. Pero yung ginawa ko, instead na itong battery, ito yung gagamitin ko. So pinutol ko na yan, nilagyan ko lang ng tape. Hindi ko na siya tinanggal guys kasi mahirap siya tanggalin, nakadikit. Madikit yung pandikit na ginamit dito. Mahirap siyang tanggalin. Tsaka dito naman sa likod, ayan. Saglit lang. Ayan, naglagay na lang ako ng butas dito. Nagbutas ako para sa wire, at yung dalawang bagong battery na nilagay ko, dito ko na, nilagyan ko na lang ng cable tie. Ayan, dito yung kanyang positive at ito naman yung kanyang negative dito. Ayan yung wire na dalawa, yung itim tsaka pula. Diyan na siya dumaan sa ginawa kong butas. Kasi ayoko, pwede naman ito tabasin dito, tapos tanggalin yung battery. Kaso lang ayoko nang gawin yun, bukod sa matrabaho na. Pag nabutas kasi ito, meron di ba yung yung speaker, pag tumutunog, lalo na pag malakas yung kanyang bass, meron siyang impact, parang hangin. Maaaring pumasok siya dito at masisira niya itong module. And kaya pwede namang ibalik. Depende na lang sa inyo kung gusto nyong tanggalin. Ibalik nyo na, basta ibalik nyo ito. Ibalik nyo ulit yung takip. Hindi naman talaga siya takip. Actually, lalagariin nyo to dito para matanggal. Tapos itutulak nyo yung battery para lumabas dito sa likod. Nasa sa inyo kung yung gagawin nyo, pwede rin naman. Yung sa akin dito lang ako naglagay. Matibay naman. Hindi naman siya basta-basta matatanggal. Dito ko na lang siya nilagay para mas madali. Ayan nga pala, itong pinalit kong battery, dalawa din to katulad ng original. Dalawa na 18650 na lithium ion. Hindi na ako nagdagdag ng dalawa pa, baka naman sirain ulit itong bago nating module. Ito kasi original ito. Hindi ko to binili guys, tinanggal ko lang ito galing dito sa aking, meron kasi akong ito, yung baterya ng portable na grass cutter, yung dati ko yung battery nito okay naman siya lahat. Yung iba nito ginamit ko na rin, kaya 6 na lang yung natira. Ito 4 na lang kasi binawasan ko, yung dalawa dito ko nilagay. Actually yung sira naman nito guys ay yung kanyang BMS. So wala akong mahanap na kaparehas na BMS, kaya bumili na order na lang ulit ng panibagong ganito na battery para to sa aking grass cutter na rechargeable. Matagal din naman siya malubat. Yung battery kasi nito guys, original siya. Napakatibay ng battery nito. Kaya ito na yung ginamit ko dito para matagal malubat. Ito nga sa grass cutter, ginagamit ko ito ng mga 40 minutes to 1 hour bago malubat. Medyo malaki rin yung nalilinisan ko, napuputulan ko ng damo dito sa paligid. Ayan. Ayan. Kaya maganda gamitin yung chargeable na grass cutter kasi pantay yung mga damo ng Carabao grass. So ayan, so ikabit ko lang, tapos subukan natin. Ayan, ikakabit na natin tong ating bagong module ito para masubukan na natin. Na pala sa pagkakabit nito,
hindi naman mahirap. Dito yung kanyang, meron naman siyang label dito kung para saan yung mga connection na ito. Meron din siyang nakalagay, ayan, battery positive, yan, tapos ground. So dito yung positive ng ating battery. Make sure lang natin na doon nakatapat yung pula sa positive. So yung pagkalagay kasi nito ay ganyan. Ayan. Dito yung positive banda dito. Tapos dito yung ground. Ayan. Tapos doon naman sa ating speaker, ito yung dalawa, yung may kulay pula at kulay black. Ito naman yung positive ng ating speaker at ito yung negative ng ating speaker. Yung black, yung pula yung positive. Meron din dito nakalagay ESP. Ayan. Parang KSP nakalagay. Ito naman may sign siya dito na positive. Meron din naman dito negative. At yung isang speaker naman ay dito. Ayan. Dito naman yung isang speaker. May nakalagay din dito na ayun, nakalagay pala dito ayan, R positive RSP, ibig sabihin right speaker, RSP. Dito naman positive, tapos LSP negative. So dito yung left speaker, kaya LSP. Ito yung positive niya, dito naman sa kabila yung kanyang negative. Actually, pag kinabit mo yung speaker na ito, kahit magkabaliktad yung positive at negative, tutunog din naman siya, okay din naman. Pero kaso lang, kailangan talaga natin itapat kung saan yung kanyang polarity, yung positive at negative. Kasi hindi naman kasi ito ilalagay. Kahit sa speaker, sa likod, meron yan nakalagay dun sa dalawang terminal. May nakalagay doon na positive din at saka negative. Mas maganda, itapat natin yung kanyang positive sa positive at negative sa negative kasi may purpose yan. Tutunog din naman siya kahit magkabaliktad. Pero mas maganda, itapat natin sa kanyang positive side at yung negative side. Siguro para mas matagal yung buhay ng ating speaker at maganda yung kanyang performance, maganda yung kanyang tunog. Kasi hindi yan ilalagay yung mga sign na yan kung hindi yan mahalaga. Hindi katulad ng mga kapasitor ng mga electric fan na non-polar, pwede yun magkabaliktad. So kaya walang nakalagay doon na positive at negative. At pati din yung ibang mga kapasitor, maliban sa mga electrolytic kapasitor na ganito, meron talaga siyang polarity. Itong side na ito yung negative, yung kabila naman yung positive. So hindi ito pwedeng magkabaliktad, puputok yung kapasitor na ganito, mga electrolytic, ayan, ganyan. Pero dun sa mga electric fan at sa iba pang sa washing machine na kapasitor o non-polar yon, pwede yun magkabaliktad. Pati din sa iba sa mga aircon na mga kapasitor, yung iba walang polarity. Yung iba naman meron yung dual, meron siyang common, meron siyang herm at fan. Yung tatlo yung terminal. Sa mga aircon naman yun. Pero sa ganito, meron yan mga polarity. So ayan, balik ko lang kung saan yung positive at negative lagay natin. Actually, meron din itong LED para sa kanyang ilaw. Yung ilaw dito sa may speaker, may ilaw yan. Pero wala siyang nakalagay na terminal, pero meron siyang paglalagyan na yan, pwedeng paghinangan. So try lang natin kung gagana yung kanyang ilaw dito. Dalawa ito. Dalawa din kasi dito, ayan. Pero ang nangyari dito, yung design nito, tatlo yung wire. Ito yung para sa ilaw sa isang speaker at ito namang isa yung para dito sa isang speaker na ilaw. Pero tatlo yung kanyang wire dito. Siguro yung gitna yung kanyang ground, tapos itong dalawa yun yung positive ng ilaw. So ganito ito kasi dalawa yung ilaw nito, red tsaka blue. So try lang natin dito kung uubra. Kung hindi, huwag na lang natin ikabit kasi hindi naman kasi kailangan yung ilaw nito. Isa rin kasi ito na
bilis malobat kasi kumakain din ito ng kuryente. Hindi na ito kailangan ng mahalaga. Ang purpose kasi natin dito sa ating Bluetooth speaker na para matagal siya malobat. Kahit saan natin siya dalhin, walang pagsaksakan ng kuryente, magagamit natin siya ng matagal. So, ayan. Sige, kabit ko muna. So, ayan ay kabit ko na. Temporary, subukan muna natin kung gagana. Yung ilaw nga pala, itong dalawa, hindi ko na kinabit kasi yun naman yung purpose natin. So, hindi ko na lang siya kinabit. Yung purpose naman natin dito para matagal malobat. So, ayan, subukan natin. Power on. Ayan guys, gumana siya. Ayan. So, ayan mga ka-Jinloy, ito na yung output. Ito na yung resulta ng ginawa natin. So, bali yung original na cover nito, kinat ko siya hanggang dito. Tapos sa kabila, ganun din ito. Kinat ko siya hanggang dito. Yan. Tapos, yung part sa gitna, tinanggal ko na. Bali, ito na siya. Yan, tinanggal ko na. Tapos, naglagay lang tayo ng screw dito. Bale, 4. Ayan. Ayun, subukan natin kung gagana. Yung ilaw, hindi ko na kinabit kasi yung purpose naman natin is yung para tumagal yung battery. Matagal malobat. So, ayan. Subukan natin. Power on. USB driver mode. Ayan, gumana na siya kaso lang huwag na natin lagyan ng music. Baka makapiright tayo. Pag Bluetooth naman, pwede naman natin siyang, may mga mode siya dito. Ayan. Bluetooth mode. Bluetooth mode. FM mode. FM. Line in mode. Line in. USB driver mode. Ayan, meron siya ditong mode. Tapos ito. Previous at next. Tapos may volume siya. Tapos ito lalagyan ng mic. Itong mic volume. Yung kanyang control ng kanyang echo. Ayan, yung volume ng mic. Ayan, gumagana at meron siyang digital display kapag initot mo yung volume ng mic. Ayan. Ayan siya yung digital display. Pati yung echo. Ayan, meron siya. Ayan, nag-iiba yung number. Tapos yung kanyang volume dito. Huwag na nating patugtugin. Baka ma-copyright tayo. So, yun lang. Salamat sa panunod. Nga pala. Sa mga hindi pa nag-subscribe, paki-subscribe naman ang aking channel at paki-hit na rin ang notification bell para ma-update kayo pag may bago akong video tutorial. At pala, salamat. Maraming salamat sa lahat, sa mga nanonood ng video ko, sa mga subscribers. At naway marami kayong natutunan ngayon sa aking ginawang video. Naway makatulong pag meron kayong mga ginagawang ganitong mga Bluetooth speaker. So hanggang dito na lang.